Okay, so mga kabunyog, ang topic ko ngayon dito sa aking biyahe serye, talo na naman si Kibuloy. Natalo na naman si Kibuloy. Talagang masakit na sa ulo ito kay Kibuloy na ito. Parang lagi nilang bigo ang huling pagkatalo ni Kibuloy, nagmotion ang DOJ, nagpetisyon sa Korte Suprema, kasi Korte Suprema yung may power na mag-transfer ng venue eh. Kasi sa criminal law kasi, sa criminal law, ang venue ng mga criminal cases, pinafile yan doon sa mga korte kung saan naganap yung krimen. Yan po yung venue and jurisdiction pagdating sa criminal cases. Yung kung saan nangyari yung elements ng krimen. Halimbawa, yung child abuse cases. Child abuse ba yun o sexual abuse cases? Yung mga child abuse at sexual abuse cases, nangyari yun sa Davao. Kaya nga i-final yun sa Davao City. Ngayon, dun talaga ang tamang venue and jurisdiction. Regional Trial Court ng Davao City. Kasi doon nangyari yung krimen. Kaya lang, mayroon po dyan exception. Pwede namang mabago ang venue, umalipat ang venue sa ibang RTC. Kaya lang magpipetisyon ka sa Korte Suprema kasi yung Korte Suprema lang ang pwedeng mag-decide niyan. So ang Department of Justice nag-petition sa Korte Suprema na ma-transfer yung kaso, yung pagdinig ng kaso, yung trial. Kabunyog Estrada de Guzman, salamat sa pag-send ng stars. Ma-transfer sa Metro Manila. Instead na sa Davao City, sa Metro Manila gawin ang mga pagdinig ng mga kaso ni Kibuloy. Walang problema yung qualified human trafficking. Kasi yung qualified human trafficking, talaga namang i-final yun sa Pasig City kasi doon nangyari ang mga elements ng krimen. Pero yung child abuse o yung sexual abuse cases, doon yun nangyari sa Davao. Doon yata mismo yan sa compound ng Kingdom eh. O doon sa doon sa anong tawag diyan? Glory Mountain ba 'yon? Doon yata nangyari yung mga mga sexual abuse ni Kibuloy eh. O di syempre doon dapat ang venue. Si Kibuloy gusto niya doon sa Davao. Syempre nag-oppose sila Kibuloy diyan. Sigurado yung petition na yan ng kampo ng DOJ, ng prosecution, na sa Metro Manila, isagawa na yung i-transfer sa Manila yung venue ng mga pagdinig ng kaso ni Kibuloy. Sigurado tayo nag-oppose diyan yung kampo ni Kibuloy. Syempre gusto nila sa Davao. Unang-una, hawak nila ng Davao, ang prosecutor doon, ang judge doon, na impluwensya nila. At saka kung makukulong man sila doon sa Davao, hawak din nila ang doon, ang mga jail officers. Kumbaga halos sa kaharian nila ang Davao eh. Kaya gusto nila doon sa Davao, wag alisin sa Davao. Pero hindi. Ang ginawa ng Korte Suprema, talagang transfer sa Manila. Pumayag yung Korte Suprema na i-transfer sa Metro Manila, particularly sa Quezon City. Ayun. Bibili nga tayo ng hot choco. Masarap tong habang nagbabiyahe serye tayo mag-hot choco. At saka, kaya lang kung wala hot choco, di Coke lang, kasi baka yung minsan kasi walang hot choco paghapon na eh. Sa lang nila yan, di ba? Sa breakfast, Meron din. Anyway, yan. Shout out kay Ilongga Kuya, kay Mega Jan, kay Rodolfo Ginanda Sr. So yun, dinidiscuss ko mga kabunyog, talo na naman si Kibuloy. Luhaan na naman yun. Wala, talagang sunod-sunod na ang pagkatalo niya.
hindi pinagbigyan yung hiling nila na wag i-transfer sa Manila yung kaso. Kasi mas gusto nila dun sa Davao, teritoryo nila yun. Kumbaga, kung sa ano nga sa basketball tawag doon, home court advantage. 'Di ba? Ito kay Kibuloy, pabor sana sa kanila na dun sa Davao. Ayaw nilang i-transfer sa Manila yan. Pero ang reason na ginamit ng Korte Suprema, bakit nila kinatigan yung request, yung petisyon na sa Metro Manila na lang gawin? Kasi una, bias. Para walang bias. Kasi kung dun sa Davao, bias ang judge dun eh. Maaaring may bias dun ang judge. Kaya pangalawa, yung safety, kaligtasan ng mga testigo at ng mga biktima at complainants. Kasi baka kung doon gawin sa Davao, matatakot yung mga testigo. Yung mga complainants din matatakot din. Pwede silang gawa ng masama doon sa Davao. Teritoryo ng Duterte yun, kaharian nila yun eh. So, yan ang Kaya ang reason ng Korte Suprema, una, mas makasiguradong hindi bias yung judge. Pangalawa, yung mga prosecutors na hahawak, hindi taga Davao, mas maganda yon, hindi bias. Baka makompromise yung prosecutor na nga, hawak pa pala nila Duterte at ni Kibuloy. At yung kaligtasan, yung safety, at saka convenience ng mga biktima at saka ng mga witnesses. Kasi kung dun sa Davao, mahirap. So yan, mga kabunyog, maganda yung naging ng Korte Suprema. So wala na, na yan eh. Ang kailangan na lang talaga maaresto. Maaresto na si Kibuloy. Trabaho na yan ng DILG, ng PNP, ng NBI. Gawin nyo na yung yung part nyo. Kasi yung Korte Suprema, ginawa na ng Korte Suprema yung part nila eh. Pinagbigyan ng Korte Suprema yung kahilingan na i-transfer yung pagdinig ng mga kaso sa Metro Manila. Kasi nga, delikado kung sa Davao, hindi maganda sa Davao, may bias. So ngayon, ibig sabihin, nakaredy na ang Korte para dinigin ang kaso. Ang kailangan na lang talaga, maaresto sila Kibuloy. Kaya hindi trabaho ng Korte yan. Trabaho yan ng DILG, trabaho yan ng PNP. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, dapat talaga ito. Anyway, nag-decide na ang Korte Suprema na i-transfer sa Metro Manila, particularly sa Quezon City. So from Davao to Quezon City ang venue ng Korte. Regional Trial Courts ng Quezon City ang hahawak ng kaso. Mga kabunyog, mga kababayan. So maganda tong balita. Ang kailangan na lang talaga ay maaresto sila Kibuloy. Ngayon, paano ba yan? At bailable ba yung kaso na yan? Yung sexual abuse cases sa Davao City, bailable yun. Ang hindi bailable yung sa Pasig. Kasi qualified human trafficking yun. Ngayon, anong mangyayari kay Kibuloy? Ang transfer sa Quezon City, yun lang kaso sa Davao, yung sexual abuse cases. Yung sexual abuse cases, transfer from Davao to Quezon City. So, anong ibig sabihin yan? Pag naaresto sila Kibuloy o kaya pag sumuko sila Kibuloy, makukulong sila doon sa Metro Manila. Hindi pa rin sila makakalaya kahit bailable yung kaso sa Quezon City, yung transfer from Davao. Kasi may nakapending silang case sa Pasig. Ang Pasig qualified human trafficking. So anong mangyayari niyan? Nakakulong sila. Kung saan nakakulong, kung saan i-commit ng judge. Kasi mag-i-issue ng commitment order ang judge diyan kung saan sila ikukulong. So pag nakulong sila halimbawa sa Bikutan, doon sila nakakulong, BJMP Bikutan. Ang mangyayari niyan, pag may hearing sa Pasig City Regional Trial Court sa qualified trafficking, dadalhin siya doon. Pag may hearing naman sa Quezon City para doon sa sexual abuse, dadalhin siya doon. Tama ka Kabunyog Greg Babaran, ang non-bailable yung sa Pasig. Kasi yung sa Pasig ay qualified human trafficking. Itong transfer ang venue,
yung kaso niyang qualified human trafficking sa Pasig. Tapos yung kaso niyang sexual abuse cases doon sa Davao. So ang gagawin sana sa kanya, kung hindi na i-transfer yon, maghihiring sa Davao, maghihiring sa Pasig City. Ano yon? Grabing inconvenience yan sa BJMP o kaya sa PNP kasi i-escortan siya, ihihiring siya sa Davao. Pagkakahiring sa Davao, dadalhin na naman sa Pasig City, maghihiring na naman doon. Ay ngayon, tama lang yung ginawa ng Korte Suprema, sa Metro Manila na lang. Yung kaso ng Davao, nalipat sa Quezon City. So magkakaroon ng hearing sa Quezon City. Pagkakahiring sa Quezon City, babalik na naman siya sa kulungan niya kung saan siya nakakulong. Pagka may hearing sa Pasig, dadalhin na naman siya sa Pasig. Pero hindi na siya ma-release. Hindi siya ma-release kasi kahit available yung dun sa Davao na na-transfer sa Quezon City, non-available naman yung Pasig. So ano rin yan. Ang kailangan na lang talaga kila Kibuloy maaresto eh. Kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na i-transfer sa Metro Manila. So maganda po. Salamat naman sa Korte Suprema at nag-decide na finally, mga kabunyog. Kay Ariston Ricio, kay Felix Imbuestro, kay Roliga, shout out sa inyo, kay Arnel Relucano, Joaquin Ramos Jr., kay Chuy Hailo, Kit De Vera, yan, at least nag-greet ko kayo. Hubert Forillo, kabunyog Hubert, kumusta? Ang sarap nung dinala mo sa aking ampaw, ubus na. Ubus na yung ampaw na dinala mo sa akin. Masarap talaga yung ampaw galing sa partido, Kay Will Aratnakla, kay Charlie Villesa. Tama ka kabunyog tulad si Randio, dapat talaga trabahuin na ng kapulisan ng NBI na mahuli si Pacquiao eh. Pero sa tingin ko gagawin nila yan bago mag-State of the Nation address si PBBM. Kasi nakakaya kay PBBM mag-i-State of the Nation address siya, wala man lang siyang accomplishment dyan. Hindi man lang na-aresto si Bantag, hindi man lang napapauwi si Tebes, hindi na-aaresto si Kibuloy. Ay, nakakahiya yan sa kanya. Malapit na yung kanyang SONA, State of the Nation address. Ang State of the Nation address ay fourth Monday of the month of July. Yun. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.